Shalom lahat, isang magandang pong umaga ang aking bati sa inyo sa pagpapala ng Panginoon. Tayo po ay nandito muli sa ating palatunto ng Word Made Flesh. Ito po si Father Jun Lingan Mendo Bosco na bumabati at nagmalubod na tumatanggap sa inyo dito sa ating programa. Kung nga pala po tinatanggap ninyo sa inyo mga silid na television. Tayo po ay nagdiriwang isang napakagandang panahon sa Eklesia. Ito po ang umpisang-umpisa ng taon ng Eklesia. Ito po ang New Year, kung tutusin natin, sa panahon po ng Adviento. Malugod ko pong yung binabati dito sa ating patuntunang ito. Sana po ang bawat isa sa inyo ay talagang nandiyan yung panulat at susulatan na imbitan niya na yung inyong mga kasambahay, mga kaibigan sa paligid ng Biblia sa harapan ng inyong television sa ating pong programang ito. Aking pong malugod na binabati lalo na ang bawat isa sa inyo, ang may mga karamdaman at yung pong mga kaparian lalo na nanonood nitong ating programang ito. Yung din po mga seminarista, mga katikista, tagapagpalaganap ng salita ng Diyos. Sana po maging pagpapala ang sa bawat isa sa inyo ang ating programang ito. Adviento po ibig sabihin pagdating sa wikang Latin. Anong pagdating ang pinaghahandaan natin o anong pagdating ang ginugulita natin? Sisters, pagkatapos po ng konsagrasyon, pagka sinabi ni Father, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, pagkatapos ng sasabihin niya, ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya at sasabihin natin doon, si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Babalik sa wakas ng panahon. Darating siya sa wakas ng panahon. At darating siyang muli. Christ will come again. Ibig sabihin mo, He already came. That's it. Brothers and sisters, yun yung pagdating natin ginugunita, kung tutuusin, ay hindi lang yung pagdating ni Jesus sa kasaysayan, about 2,000 years ago, nung pinanganak siya doon sa isang sabsaban sa Bethlehem. Yun ang gugunitain natin sa araw ng Pasko, kung tutuusin. Pero alam natin, muli siyang babalik sa wakas ng panahon, bilang hari, Oo, dumating siya sa kasaysayan. He came in history once upon a time. He will come again in glory at the end of time. Maluwalhati bilang Kristong Hari. Yun ho yung pinagdiwang nating kapistahan ng isang linggo. Kristong Hari. Yun ho ang pagwawakas ng taon ng Eklesia. Ito po naman ngayong Adviento ang pagsisimula. Pero teka, bago ho, sa pagitan ho nung pagdating niya sa kasaysayan at muli niyang pagbabalik sa kaluwalhatian, dito sa pagitan nito, meron siyang tuwid-tuwinang pagdating. He always comes. He constantly comes. Sa anong paraan? Sa isang mahiwagang paraan. Sa isang mahiwagang paraan. Brothers and sisters, ito po yung ibig sabihin ng Adviento kung tutuusin. Yung pagdating ng Panginoon. Tatlo pala yung pagdating niya po. He came in history. He will come again in glory, but now, in this meanwhile, in this interval, He comes, in mystery. Ang sinasabi po natin dito sa pagitan ito ng una niyang pagdating at yung huli niyang pagdating, nandito po yung pagdating niya sa tuwi-tuwina, sa isang mahiwagang paraan. Ano nga ho ba yung mahiwagang paraan ngayon? For example yung mga pagkakataon na talagang kumakatok si Jesus sa puso natin, upang pagbuksan natin. Halimbawa, dumadating siya ngayon dito sa ating programang ito. Word Made Flesh. Kung saan ipinapaliwanag natin ang salita ng Diyos. Siya ho ang salita ng Diyos na naging laman. Yun ang title ng ating programa. Word Made Flesh. Ang salita ng Diyos na naging laman. Yes, ngayon ho, dumadating siya sa mga mahiwagang paraan sa pamamagitan nitong TV program na ito. Itong ating programa Word Made Flesh. Sana po, paunlakan natin siya, tanggapin natin siya. Talaga makinig tayong mabuti. Siguro nagno-note-taking pa man din kayo. Maganda hong bagay yun. Dumarating din ho si Jesus, for example, sa mga pagkakataon na makagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. For example, may tumutuktok sa ating mga pintuan, humihingi ng ating tulong. Sana ho, wag natin sasabihin, patatawarin po. Hindi ho tayo patatawarin ng Diyos kung tutuusin. Kasi kung ano yung ginawa natin sa ating kapatid, ginawa natin sa Diyos yun. Kung kayo ho yung nangangailangan ng tulong at kumakatok kayo, anong gusto nyo marinig? Patatawarin po. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Brothers and sisters, marami pa kong iba't ibang mga pagkakataon. For example, yun ho sa mga sakramento na ating tinatanggap. Kunyari, nagkasala ka.
Anong dapat mong gawin? Pagsisihan mo yung kasalanan mo at pumunta ka doon sa kinatawan ng Panginoon upang humingi ng tawad, yung pareho doon sa kumpisalan. Dumarating din si Jesus pagka tinatanggap natin siya sa banal na Eucharistia, sa misa. Yun ang pinaghahandaan din natin para sa araw ng bukas sa pagdiriwang natin ng unang linggo ng Adviento. Dito po sa unang-unang linggo ng Adviento, nasabi ko sa inyo, ang umpisa ng bagong taon na Eklesiya, hindi ho Enero o Primero, kundi Adviento ho. Nakikita niyo siguro sa aking likuran ang isang korona ng Adviento, the Advent wreaths. Ito ho'y hindi lang para sa simbahan. Ito ho'y pwedeng gawin sa mga tahanan para ho talaga yung buong pamilya nakapaghanda, you know. Lalo na yung mga bata, they can feel really involved in the preparation for Advent, you know, this Advent season. Pinaghahandaan natin yung pagdating ng Panginoon dito. Anong pagdating? Sa araw ho ng Pasko. The point is, makikita nyo yung Adviento, isa ho siyang corona, tapos napapalamutian siya nung berde, you know, all around. Maganda kong intindihin ko noong significance nito. Yung verde ho, sumasagisag sa buhay. Hindi ho ba pagkatag-araw, makikita natin yung mga damo, kulay brown, okay? Pero pagka nag-uulan na yan, nagiging verde na sila. Ibig sabihin, buhay na buhay sila. Yun nga ho, yung buhay Diyos, yung eternal life, yung life of grace that God, that Jesus is coming to bring us. You know, yun ho yung sinasagisag ng verdeng yun. At makikita nyo ho, dun sa koronang yun, may 4 na kandila. 4 na kandila ho dahil ito ho ay ang mga sumasagisag sa 4 na linggo sa Adviento ho. You know, there are 4 Sundays in Advent before Christmas. At makikita nyo yung kulay nila. Yung kulay ng 3 mga kandila doon ay kulay purple, you know, parang kulay ube. You know? Ito ho yung kulay na makikita nyo suot-suot ng pare, yung mga decoration doon sa altar, the altar cloth most probably will also be purple. Kasi ho sinasagisag nito na tayo nasa isang panahon ng paghahanda, you know? Na isang panahon ng pagtatanod, you know? Hindi talaga ho katulad nung Kwaresma, ganito din ang kulay nun, pero doon yung sa panahon ng Kwaresma, ito'y nagsasagisag nung penitensya, yung pagpapakasakit, no? Pero dito ho hindi yun ang dinidiinan, kundi yung ating paghahanda with expectation, you know, yung sa pagdating ng Panginoon. At makikita nyo, isang kandila po doon ay kulay rosas, you know, rosas. Bakit ganon? Kasi sisimbahin ho ito sa ikatlong linggo sa panahon ng Adviento. Kung kailan talagang sabik na sabik tayo, ang lapit-lapit na ng paggagunita natin ng kapanganakan ng Panginoon sa araw ng Pasko. Ilang tulugan na lang, sabi nga ng mga bata, ano. Yung rosas na yon para sa 3rd Sunday of Advent, sisindihan siya. Yun ho ang Sunday na ang tawag ay Gaudete Sunday. Gaudete ho in Latin means rejoice. Magalak kayo. Bakit Gaudete ang tawag doon sa Sunday na yun? Kasi yun ang unang-unang salita doon sa Latin na misa, you know? Gaudete in Domine, magalak kayo sa Panginoon. Kasi nga, ang lapit-lapit na ng kanyang pagdating. Brothers and sisters, ito hong Advent wreath na ito, sana'y talagang subaybayan natin at talagang tignan natin kung ano nangyayari sa inyo. Huri mga bahay, talaga hong pwedeng gumawa kayo ng koronang ganito. Of course, dapat mag-ingat doon sa kandila, you know, something like that. Pero ang ganda-ganda hong bagay nito, mayroong pwedeng maging ibig sabihin sa atin. Kung walang nagawa sa amin si Jacob at nunong Abraham, ikaw lamang, Yahweh, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, O Yahweh, kami tinutulang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo, iyong kaawaan ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Ang aming sinapit, ang nakakatulad ay mga nilalang na di nakaranas ng iyong pagharian. Parang di tinawag sa iyong pangalan. Sila'y nanginginig, ano mo ay tubig na kumukulo. Ipamalas mo sa mga kaaway ang iyong kapangyarihan, magsisipanginig sila sa iyong harapan. Minsa'y gumawa ka ng isang bagay na nakahihindig. Kami nagulantang, nanginig sa takot, pati mga mundo. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinong tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nanalig sa iyo.
matatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat kami una. Ang lahat sa aming pawang nagkasala, ang aming katulad, kahit anong gawin ay dumindi hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin, mga taong lagas, sa simoy ng hangin tinatangal ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hiling. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Narinig po natin sa unang pagbasa, yun hong pagbasa ay galing kay Isaías. Si Isaías ho ang propeta ng Adviento, kung tutuusin. Siya ho ang propeta na humula, nagsalita tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Kaya ho, madalas natin siya maririnig sa mga unang pagbasa sa mga linggong susunod. Ngayon ho, sa ating pagbasang ito, nagtatanong siya at sinasabi niya, Ikaw, Panginoon, ang aming Ama, ang aming manunubos magpakailanman. Pero bakit mo kami pahintulutan na maligaw ng landas at talagang makalimutan ang iyong daan, kung kaya nga tumigas ang aming puso, hindi na kami natatakot sa iyo. Francis, pagka hinisip-isip natin yun, sa ating kapanahunan, siguro makikita natin talagang nangyayari yun, ano? I mean, tayong mga bayan ng Diyos, kunyari din sa Pilipinas man din, no? Mga Katoliko tayo dito for the great majority, pero tingnan nyo kung ano nangyayari sa ating bayan. Matatanong natin yun, bakit tayo pinabayaan? Bakit tayo pinahintulutan ganito ng Diyos? Ang sagot naman ho doon, medyo madali lang eh. Ginagalang ho ng Diyos ang ating kalayaan. He created us free and He respects our freedom, you know? Depende ho talaga sa ating mapipiliin kung ano mangyayari sa atin. Kung gusto nating mahirapan tayo, gawin natin yung kagustuhan natin, hindi yung kagustuhan niya, you know? Pero tiyak ho, pagka ang ating tutuparin ay ang kalooban ng Diyos, medyo mas gaganda ho ang buhay natin talaga, you know? Siya kasi ang maghahari sa atin. Kaya ho, dito sa panahon ito ng Adviento, talagang nakikita natin yung pangangailangan natin para sa pagdating ni Jesus. Oo, sana dumating pa siya minsan sa ating bayan, you know, tapos talagang tulungan niya tayong magising sa katotohanan. Kung ano-ano lang, you know. Madalas natin narinig ngayon sa ating lipunan na we want the truth out, truth, the truth. And the truth will set you free. Yung pangang sinisitas mula kay San Juan, no? Chapter 8, verse 31, 32. Brothers and sisters, pero yung that truth there, please remember, is Jesus Christ. It's not just something. He is someone. Yung truth na yun na hinahanap natin. At dito sa panahon ito na Adviento, yun ang ninanais natin. Talagang sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, talagang buksan mo ang langit at ikaw ay buwaba sa mundong ibabaw, you know? Rend the heavens and come down. Francis, yun ho ang ating pinapanalangin na sana talagang ang Diyos talagang bumaba uli sa ating piling at talagang tulungan niya tayong makita ang daan na dapat nating tahakin. At sabi niya dito, hindi kailanman narinig ng mga tenga, hindi nakita ng mga mata, yung inihahanda para sa mga naghihintay sa iyo, you know? Brothers and sisters, tayo ho yung naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Sana nga talagang maging itong ating paghahandang ito sa Adviento ay maging kaaya-aya. Talagang sinisikap nating mahanapin ang Panginoon, pakinggan siya. Ito ang ginagawa natin sa Word Made Flesh. Dinidinig natin ang kanyang salita, ang kanyang pinapaliwanag sa atin. Sana ho tumimo sa ating mga puso itong mga salitang ito ng Panginoon na talagang hinihiling natin sa kanya na total tayo ang mga nilikha ng kanyang mga kamay. Sana talagang makisangkot siya uli sa atin. At ang para ho sa ganang sarili natin, sana pabayaan natin siya makisangkot sa atin. Talagang malugatin nating tanggapin ang kanyang pagdating sa kapanahuran ito ng Adviento. Sa ganung paraan, magiging nakahulugan po itong pagbasang ito para sa atin. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.
Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanan ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pa't hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw nating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayong makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Karaniwan po sa mga linggo, tatlo yung pagbasa natin. Ano po? Ang karaniwan ho ay yung unang pagbasa at yung ebanghelyo magkatugma, hindi ho ba? Pero ho dito sa panahon ito na Adviento, medyo iba ho ang istorya. Kasi ho, yung mga pagbasa ay talagang pinili upang talagang magtulong-tulong sila sa pagpapalabas ng isang paksain, kung tutuusin. Kung kaya ho itong ating ikalawang pagbasang narinig mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, talaga ho meron din ho itong kaugnayan sa pagdating ng Panginoong Jesus. In fact, towards the end, in verse 8, sasabihin niya, He will keep you firm to the end, irreproachable on the day of our Lord Jesus Christ. Yun nga ho, yung day ng Panginoon, yung pagdating niya. Ito ho yung ating pinaghahandaan dito sa Adviento, di ba? Adviento, ibig sabihin pagdating. Yes, tayo ho'y naghihintay dito sa pagdating na ito ng Panginoon. At sangayon dito sa pagbasa natin, ang ganda-ganda ho nito. Sa verse 3, ang sabi niya, Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ito ho yung pambungad sa misa. For example, ginagamit ho itong pambungad. Grace and peace. Napakahalaga ho ng dalawang pagpapalang yun ng Panginoon. Grace ho, ibig sabihin biyaya. Yung biyayang ho yun, ibig sabihin yung nagpapaging kalugod-lugod sa atin sa harapan ng Diyos. What makes us so beautiful and acceptable in front of God. That's what grace is all about. God becomes gracious to us because of it. Pero kung tutuusin alam nyo kung ano yung grace na yon, is our Lord Jesus Christ Himself. Si Jesus ho ang talagang gracia personified. He is grace personified for us. Siya ho ang talagang nagpapaging kalugod-lugod sa atin sa Diyos. Ang nakikita ho ng Diyos sa atin, nakikita ng Ama sa atin, ay ang Kanyang anak. Kasi yung mga Kristiyano tayo tayo nabinyagan, talagang naging nakahintulad tayo sa Panginoong Jesus. Kung kaya nga, nakikita sa atin ng Diyos ay ang Kanyang anak, kung kaya nalulugod siya. Para ba nasasabi niya sa atin yung sinabi niya tungkol sa Panginoong Jesus, nung siya binyagan, This is my beloved Son in whom I'm well pleased. Naging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos dahil sa biyayang ito na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tapos ang sabi dito grace and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, yung peace na yun, yung kapayapaan yun, yung shalom na yun ho yung bati ko sa inyo sa umpisa ng ating programa, hindi ba? Yung shalom na yun, napakahalaga ho noon. Napakayaman ho noon. Shalom ho, hindi lang absence of war, o absence of difficulty. Hindi ho. It's more positive than that. Shalom ho ay yung napakagandang kaugnayan ng tao sa Diyos, sa kapwa, sa kapaligiran at sa sarili. Diyos, kapwa, kapaligiran, sarili. It's a four-dimensional reality. Brothers and sisters, ito ho yung kaloob sa atin ng ating Ama. At ng ating Panginoon Jesucristo. Again ho, kung tutuusin, sabi sa atin ni San Pablo, wala nang ibang kapayapaan tayo kundi si Kristo Jesus. Yun ho ang sinabi niya sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Christ Jesus, our peace. Brothers and sisters, tingnan nyo, ito ho yung talagang minimithi natin sa panahon ito ng Adviento. Sana magkatotoo na talaga maging kalugod-lugod tayo sa Diyos, ating Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo. Sana mapasa atin ang kapayapaan ng Diyos, ating Ama, ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tutuusin ho, yung grasyang yun, tsaka yung kapayapaan yun, wala nang iba kundi si Jesus. Ang sinasabi ho dito talaga namang sana maging handang-handa tayo sa Kanyang pagdating, as you wait for the revelation of our Lord Jesus Christ. Sana walang kulang sa atin sa mga biyaya. You are not lacking in any spiritual gift,
Ito ang sinisikap nating gawin. Dito lang sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan, na naririnig natin itong mga bagay na ito, napapaalalahanan tayo, ano ba dapat na inaatupag natin? Ano ba dapat na talagang sinisikap natin? Of course, sa panahong ito ng pagpunta ng Christmas, siguro iniisip natin 13-month pay, no? Yung bonus natin, ganyan, no? Etc. Natural yun eh. Pero sana hindi lang yun. Para makapaghanda kami sa Christmas, meron kaming Noche Buena, meron kaming mga pang-gifts na ganyan. Yes, that is beautiful. Kaya alam mo, panlabas lang yun. Dapat to, talagang ay natupag natin yung mga spiritual gifts na dapat matamo natin. Oo, anuhin mo yung napakagandang baro mo, pero yung panloob naman, salat na salat, walang wala, you know? Oo, ang dami yung kinakain na ganyan, etc. Maganda ho yun para sa pamilya, no? Pero wala namang biyaya ng Diyos. Hindi man lang nagsimba, you know? Christmas, wala si Christ, walang Mass, you know? Parang ganun. Saklap po noon. Sana ho, atupagin natin din to. You are lacking in nothing, in a spiritual gift, as you wait for the revelation of our Lord Jesus Christ. Yun ang hinintay natin, yung pagpapakita uli ng Panginoon, yung kanyang pagdating na mahahayag niya sa atin. Sabi ko sa inyo, darating siya muli sa wakas ng panahon tulad ng dumating siya sa kasaysayan. Pero ngayon dumadating siya sa tuwi-tuwi na. Sana makita natin yung pagdating niya ngayon sa iba't ibang mga pamaraan at sana masalubong natin siya. Sabi niya, He will keep you firm to the end. You know, God our loving Father will keep us firm till the end, irreproachable in the day of our Lord Jesus Christ. Friends and sisters, sana ganun nga yung maging paghahanda natin para sa Kapaskuhan. Makita natin talagang malinis na malinis tayo. Hindi tayo pwedeng usigin ng Diyos, you know, kung tutuusin. We are irreproachable in front of God. Yun ho ang dapat natin sikaping gawin sa magitan paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagsisisi sa ating mga kasalanan, upang sa ganung paraan talagang malugod na malugod nating matanggap ang Panginoon na dumarating. God is faithful, sabi niya dito, and by Him you were called to fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Ang Diyos ay tapat, sabi niya ganyan. At tinawag niya kayong makiisa, you know, sa ating Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan niya. Friends and sisters, ang Diyos ay tapat. Totoo yun. In fact, meron sinasabi sa atin na si San Pablo din, dito sa kanyang unang sulat din sa mga taga-Corinto, in chapter 10, verse 13 rather, ang sabi niya doon, tapat ang Diyos. Katulad dito, tapat ang Diyos. You know? At hindi niya kayo pahintulutang subukin ng higit sa inyong makakayanan. Sa kabila ng pagsubok, tutulungan niya kayo upang makaraos ng maluwalhati. Totoo yun. Kaya huwag tayo mag-agang-agang, huwag tayong mabalisa, huwag tayong mag-alinlangan dito sa panahon ito ng Adbyento. Talaga naman, ang Diyos nagbibiyaya sa atin. Yun ang binibigyan niya sa atin ng kapayapaan. Kaya lang ho, dapat natin tanggapin. Inaalok niya rin sa atin. Pero dapat natin tanggapin. Malayang. Kaya parang yung nangyayari natin. For me is the coming of our Lord Jesus Christ, and this season of Advent for me is particularly interesting because this I remember the coming of our Lord, and bilang paghahanda sa kanyang pagdating, dapat na ihahanda ko rin ang aking sarili, ang aking pamilya. Sa preparation, ako, I read the Bible every day. And we also go to confession every month. We go to church every day. And ako, I really, talagang pinagsisikapan ko na yung mga napag-aaralan ko sa Biblia, maisabuhay ko. The reason that I do all this preparation is that so that I may be able to receive Jesus and to receive Him worthily. Kasi nalinisan na yung puso. Hindi na nakakalat ng preparations na yun because I believe that the Lord deserves the best. Pag may bisitang darating sa bahay, nililinis namin ang bahay. Para naman pagdating ng Panginoon, nililinis namin ang aming mga sarili, ang aming puso. Para naman pagdating niya, kami ay karapat-dapat na maging tirahan niya. You know, may sinasabi nga po sa Bible that we are the temples of the Holy Spirit. This preparation is really so that when the time has come, we may truly be ready to receive Him. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. We need
wika ni Jesus, mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi niyo alam kung kailan mangyayari. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain. Inutusan niya ang bantay pinto na laging handa sa kanyang pagdating. Kaya hindi naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi niyo alam kung kailan darating ang puno na sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa ating gabi, sa madaling araw o kaya sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Sa Adviento at narinig po natin ang pagbasa na hango kay San Marcos. Siguro po magugunitan ninyo yung mga pagbasa natin ng Ebanghelyo sa mga nakaraang mga linggong ito, napakahabang mga linggo, ay galing kay San Mateo. Pero dahil kung nag-uumpisa tayo ng bagong taon sa Eklesiya, sa panahon ito ng Adviento, atin ang babasahin sa taong ito, this whole New Year of the Church, starting with Advent hanggang na 2006, hanggang sa next Advent, ang Ebanghelyo pong babasahin natin ay ang Ebanghelyo ni San Marcos. Kaya narinig natin itong Ebanghelyo ngayon. Ganun ho yun eh. Tatlo ho yung cycle sa Eklesiya, sa mga pagbasa pagkalinggo. Year A, Year B, Year C. You know? Pagka Year A ho, ang binabasa natin doon, kamukha nung last year, Year A yon, yung kay San Mateo. Pag Year B, yung kay San Marcos. Pagka Year C, yung kay San Lucas. Siguro tatanungin sa akin, Father, paano namin malalaman kung Year A o Year B o Year C ngayon? Madali lang ho yun. Kunin nyo ho yung taon. Of course, we begin Advent in late November. Pero the bulk of the New Year of the Church will be in 2006, as you can imagine. You know? Kunin nyo yung 2006 divided by 3. You know, divided by 3. Makikita nyo, pagka dinivide nyo yung by 3, may putal na 2 sa dulo. O Year B, you know, Year B. Tulad ho ng 2005, pagka dinivide nyo by 3, makikita nyo may putal 1. Okay? O Year A, 1. Kaya kay Mateo yun. Year B, kay San Marcos, pagka kinuha nyo yung 2007, divide by 3, perfectly divisible yun by 3, walang putal, no remainder, kung kaya Year C yun. Ganun lang ho yun. You get the year, at tapos divide by 3, yung putal nun, yun yung A or B or C, depende kung 1 or 2 or 0 yung kanyang remainder. Kung kaya ho, sa taong ito, Year B tayo kay San Marcos. Ngayon ho, itong pagbasa na narinig natin sa ngayon, ang sinasabi po sa atin ng Panginoong Hesus dito ay be watchful. Sabi niya ganyan. Be watchful. Itong salitang ito sa ating pagbasa ngayon, ginamit niya ho ito 4 times. You know, 4 times. Isang clue yun. Pagka may ginagamit na salita o parirala o kaisipan na inuulit-ulit, ibig sabihin ng dinidiinan ho yun. Especially when you take this thing context, nung mga kampanahunang ho yun, wala hong masyadong papel. Yung ginagamit nila papyrus, the forerunner paper, medyo mahal ho yun, tsaka hindi ho laganap yun. Hindi kamukha ngayon, you can get paper from anywhere. You know, you can get a notebook, a ream of Kapumbanag or something like that, whatever paper you like, you know, almost for nothing. Franciscus, once upon a time, hindi gano'n. Kung kaya, pagka magsusulat ka, dapat diretsahan yung pagsusulat, walang paligoy-ligoy. Hindi ka ulit-ulit ng mga salita o parirala o something like that na wala namang kapararakan, walang kahinatnan, hindi naman importante, hindi naman kinakailangan. Hindi, dapat diretsuhan. Sa mga tuwido,
nung kapanahon yun, pagka mayroong inuulit-ulit, ibig sabihin dinidiinan yun. Kung kaya dito ho, I told you 4 times so na inuulit-ulit itong be watchful, you know. Sabi niya, the gatekeeper was said to be on the watch, you know. Parang ganyan. Tapos sasabihin niya naman sa verse 35, magtanod kayo, watch therefore, kasi hindi nyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Tapos, sa dulong-dulo ho, yung huling-huling salitang binigay ni Jesus dito, watch, you know. Sa mga kapatid ho, dapat watch tayo. Nag-watch tayo, nagtatanod tayo. Bakit? Tumarating ang Panginoon. Sana ho hindi siya darating na natutulog tayo, you know. Well, sisters, itong pagsasalitang ito, of course, as you understand, hindi ho ito supposed to be very literally so, no? Pwede rin, you know, kung tutusin, biro mo, yung gwardiya, for example, may isang joke sinasabi, may isa daw kung nag-a-apply ng magsi-security guard siya. Ang tanong sa kanya, tapos ka na ba ng college, you know? Kasi biro mo, security guard, dapat college siya graduate, no? Ay sabi, hindi ho eh. Nakapagpaputo ka na ba ng baril? Hindi rin man, pero matututunan ko naman yun eh. Ano ba qualification? Bakit ka nag-a-apply mag-gwardiya? Madali ho akong magising, ano? You know, mag-gwardiya siya, yun ang kanya katangian, madali ka magising, matutulog pa rin pala doon, ano? Anyway, brothers and sisters, hindi ho dapat gano'n ang Kristiyano. Ang Kristiyano dapat nagtatanod. Dapat maging alerto siya. Bakit hindi niya alam kasi kung kailan darating ang kanyang Panginoon? Sabi niya dito, parang isa siyang, ang mangyayari dito, parang isang pinuno siya, puno ng sambahayan, maglalakbay siya, pinagkatiwala niya yung kanyang ari-arian at matahanan doon sa kanyang mga katiwala, mga tulong niya sa bahay. At kanya-kanya silang trabaho, at yung tagapagtanod ng pinto, napakahalaga nun, you know, sabi sa kanya, magtanod ka. Baka mamaya dumating ako dito ng this oras na ganyan. Pakita kita tutulog, you know, something like that. At ang sabi pa rito, hindi natin alam ang kanyang pagdating, you know, at malamang darating siya, parang isang, you know, lagi ho namang inambing siya, parang isang magnanakaw, you know. Kung kaya, pagka ganun, dapat talagang nagtatanod tayo, you know. Anong oras man siya dumating, sana pagdating niya, handa tayo. Kung sisters, ano ba yung pagdating na yun? Kailan ba dumadating si Jesus? Sabi ko nga sa inyo, kung dumating siya sa kasaysayan noon, at darating siya muli sa kaluwalhatian, sa ngayon no, tuwi-tuwi, dumarating siya sa kahiwagaan, you know. Dumarating siya ng mga pagkakataon binibigay sa atin na talagang makagawa ng kabutihan. Siguro maging matuwid ang pamumuhay. Siguro mapaglabanan ng tukso. Doon dumarating si Jesus sa mga pagkakataong yun. Dito rin ho sa ating paglago sa pananampalataya. Napakahalaga ho itong ginagawa natin programang ito na sana dito sa gawain natin ito talagang nagigising ang ating diwa, nagigising ang ating pananampalataya, nagigising tayo upang talagang makita natin ang pagdating ng Panginoon at talagang malulhati siyang salubungin. Maparangalan natin siya. Importante ho, nagtatanod tayo. Tingnan niyo ho, dito sa Pilipinas, hindi ho ba yung mga simbahan natin, sa tuktok ho na simbahan natin, yung mga krus, ano po? Sa Germany ho, alam nyo, yung mga simbahan doon, imbis na krus ang nandoon sa tuktok, alam niyo kung ano nandoon? Tandang, mga rooster. Yun ang mga rooster. Bakit? Kasi ang tandang, you know, pagka magbubukang liwayway na ganyan, pagka nakita niya ng mga unang silahis na ganyan, ng araw, tumitilaok na siya, you know? Gising na siya. Tayo rin ho, bilang mga Kristiyano, dapat ganun. Nagmamasid sa pagdating ng Panginoon, yung mga unang silahis na iyon ng kanyang pagdating, dapat nasasalubong natin siyang malulhati. Sana ho, at sa pagdating ng Panginoon, anumang oras siya dumating, you know? Anumang oras siya dumating, sana handa tayong lagi, mapaunlakan natin siya. Sa ganung paraan ho, talagang pagpapalain niya tayo. Yun po sa ating mga pagbasa sa unang linggo ito ng Advento, dami-dami po nating dapat matutunan. Yung una pong pagbasa narinig natin kay Isaías, talagang nagpapaalala sa atin na magiging makahulugan lang yung pagdating ni Jesus sa atin kung hinihintay natin siya. Bakit natin siya hinihintay? Dahil kailangan natin si Jesus. Kailangan natin si Jesus upang makapanumbalik tayo sa Diyos. Upang talagang ang Diyos ay maging Diyos muli natin. Brothers and sisters, tingnan nyo, sa ikalawang pagbasa mula sa sulat isang Pablo sa mga taga-Korinto, napaalalahanan tayo na talagang dapat maging handang-handa tayo sa pagdating ng Panginoon, irreproachable. Talagang walang bahid, walang may pupula sa atin ng Panginoon. Kung kaya dapat nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan at talagang mapa sa atin yung kapayapaan at yung biyayang iyon. The grace and peace of our Lord
God our loving Father and the Lord Jesus Christ. Napakahalaga ng mga biyaya nito. You know, yung grace na yun, tsaka yung peace na yun, na napakamakaugan. At doon po sa pagbasang narinig natin sa Panginoong Jesus mula sa kanyang sa Ebanghelyo ni San Marcos, narinig natin doon paulit-ulit tayong pinagtatanod ng Panginoon. Be watchful, watch up, you know. Kasi dumarating ang Panginoon sa tuwi-tuwi sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang mga oportunidad ng gumawa ng kabutihan, talagang lumakas at lumaki sa pananampalataya, sa pag-asa, sa pag-ibig, at sa ating kaalaman tungkol sa kasulatan. Kaalaman na magdadala sa atin sa pagkakilala kay Kristo ng mas lalo. Ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. You know? Kung kaya naman, importante na alam natin ang kasulatan na dapat alam natin upang makilala natin si Kristo, dapat kilala natin. Kung makikilala na si Kristo, makikilala natin ang Ama. At kung meron tayong pagkilala sa Ama at sa Anak, ibig sabihin yung pagmamahal sa Diyos Ama at sa Diyos Anak, yun ang buhay Diyos. That's eternal life. That's what Jesus said in John chapter 17 verse 3. And now this is eternal life, that they may know you, Father, as the one true God and Jesus Christ whom you sent. Tingnan nyo, ang dami-dami hong mga importante mga katuruan ang natutunan natin mula sa pagbasa at pinupuri na natin ang Diyos dahil doon. At gusto ko natin gawin yung panalangin ngayon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Aba, mapagmahal namin Diyos at Ama, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga pagpapalang pinaulan niyo sa amin sa palatuntunan ito. At alam namin na inyo pa kaming pagpapalain ng lalo kung kami magiging matapat sa inyong salita. Tulad ng ginawa ni Santa Maria Virgen. Hinigin po namin na sana'y talagang pagpalain yung ang lahat ng nagsipanood nitong aming palatuntunan. At tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga humihiling ng aming mga panalangin. Lalong-lalo na yung mga humihiling para sa kagalingan ng kanilang mga minamahal sa buhay na may sakit, o kaya mga solusyon na kanilang pinoproblema, at mga talagang pag-aliw na kailangan nila sa oras ng mga buhay at pag-umigiti at pag-umihila. Ang mga tinataas namin sa inyo at tumutulong sa amin sa pagsama katuparan ng pagbabago ito. Ang aming production team ngayon, ang mga tumutulong financially sa amin upang magawa namin ito. At yung mga nagnanais pang tumulong sa amin, pagpalain nyo na sila. You know? At lahat ng ito ginagawa ng panalangin kasama ng aming ambilyan, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Ito po nagawa ko sa ating palatuntunan ng Word Made Flesh. Unang linggo pong ito ng Adviento. Sana inahandaan niyo yung inyong mga Advent feasts at sana yung ating paghahandang ito sa pagdating ng Panginoon ay maging pagkinagparan talaga.